Alam nyo ba, may mga sabi-sabi na sa kailaliman ng mga gubat natin dito sa Pilipinas, merong isang parang secret world. Isang mundo na hindi pa natin masyadong kilala at ang mundong to may nagbabantay. Kasi may mga matang laging nakatingin, laging nagmamasid mula sa dilim, palaging alerto at laging nakatago. Mga matang kasing talim daw ng ginto at kasing bilis ng kidlat. At hindi to basta-basta pusa lang. Ito ang Philippine Forest Cat. Isang nilalang na pinaniniwalang tulay. Yun yung word, tulay, sa pagitan ng mundo natin at ng mundo ng mga espiritu. So, sino nga ba talaga sila? Tara, alamin natin ang kwento ng mga bantay ng ating kagubatan. Ito yung tanong, di ba? Sino ba tong mailap na guardian na to? At ano ba talagang papel niya sa mga sinaunang paniniwala dito sa Pilipinas? Anong kwento sa likod niya? Well, para mas maintindihan natin, kailangan nating balikan kung saan sila nanggaling. Kasi ang kwento nila, hindi raw dito sa lupa nagsimula. Okay, pero bago yan, mabilis lang. Ano o sino ba ang mga diwata? Para sa mga hindi pamilyar, sila yung mga parang deities or nature spirits sa Philippine mythology. Sila yung mga guardians ng kalikasan, yung mga nagbabantay sa mga gubat, ilog at bundok. So ayon sa alamat, ang pinagmulan daw ng mga pusang ito ay hindi raw galing dito sa lupa. Sila daw ay mga kislap mula sa mga bituin, pinadala ng mga diwata para maging mata nila sa gabi. Imagine that! Grabe ang ganda ng konsepto, no? At hindi lang yan, mayroon silang isang sagradong tungkulin. Una, binigyan sila ng balahibo na kulay ng mga tuyong dahon at puno para perfect ang camouflage nila. Tapos, sila raw ang paboritong kasama ni Luyana, yung diwata ng mga halaman. At ang pinakatrabaho nila, bantayan yung mga mahiwagang halamang gamot sa gubat, laban sa mga taong may masamang intensyon. Pero dito na nagiging medyo komplikado yung kwento. Kasi hindi pala lahat ng tingin sa kanila ay bilang isang mabuting tagapagbantay. Sa ibang mga alamat kasi, lalo na sa ilang parte ng Mindanao, may iba silang tawag sa kanila, busaw. At ang busaw, ito yung isang halimaw, isang shape-shifting creature na talagang kinatatakutan. So tingnan natin tong dalawang side nila, no? Sa isang banda, bilang bantay, sila yung nagbibigay ng warning kung may panganib at sila rin daw yung sumusubok sa kadalisayan ng puso mo kapag pumasok ka sa gubat. Pero sa kabilang banda, bilang busaw, sila yung kinatatakutang halimaw sa gabi, isang alamat na ginagamit para itaboy ang mga tao. Grabe, no? Bantay at halimaw sa iisang nilalang. Pero sa huli, kahit ano pa ang itawag sa kanila, iisa lang daw talaga ang kanilang tunay na layunin, ang protektahan ng balanse ng kalikasan. Kahit yung pagiging busaw nila, yung takot na dala nito, paraan pa rin yon para protektahan yung kagubatan sa mga tao. At dito natin makikita kung gaano sila kaimportante sa paniniwala natin. Sabi nila, kapag nawala ang mga pusang ito sa isang gubat, magagalit daw ang mga diwata at posibleng magdala ng baha o tagtuyot. Sila raw kasi yung parang pisikal na anyo ng respeto natin para sa kalikasan. Okay, at ngayon, dito tayo papunta sa medyo malungkot na parte ng kwento nila. Kasi 'di ba, yun yung tanong natin kanina pa. Bakit sila mailap? Bakit sila umiiwas sa atin, sa mga tao? At ang sagot, hindi dahil sa takot, kundi dahil daw sa matinding lungkot. Sabi sa alamat, pinili nilang magtago at lumayo para hindi na nila makita, para hindi na nila masaksihan ang ginagawa nating pagwasak sa tahanan nila. Kaya yung mga naririnig na meow nila sa gabi, hindi raw yung tawag sa ibang pusa. Panalangin daw yon, isang dasal para sa kaligtasan ng mga gubat na unti-unti nang nawawala. At dahil sa kwentong yan, ang alamat nila ay nagiging isang napakalaking paalala. Isang paalala ng ating sariling responsibilidad. So ano nga ba ang Philippine Forest Cat? Higit pa sila sa isang hayop. Sila yung tulay sa mundo ng mga espiritu, ang tagapangalaga ng balanse. Sila ang salamin ng relasyon natin sa kalikasan at ang huling bantay ng mga natitira nating lihim na yaman. Kaya ngayon, ito yung iiwan kong tanong sa inyo, sa lugar nyo, sa probinsya nyo,
Anong mga lokal na alamat ang meron kayo tungkol sa mga tagapagbantay, hayop man yan o espiritu? Kasi sa pag-aalala natin sa mga kwento nila, naaalala rin natin kung gaano kahalaga na pangalagaan ang ating kalikasan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.